Tulong ng US sa Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa laban sa agresyon ng China. Ayun. Bakit may kumontra? Yun. So, tinutulungan na nga tayo ng Amerika, no, sa depensa ng ating bansa. Pero may isang pasaway yata. Bakit ganon? May tumututol. Tumutulong na nga ang Amerika, no? So, ano pa bang gagawin? So, itong Amerika talagang kaalyado natin. So, talagang proud na proud, tumutulong talaga. So, lalong-lalo sa ngayon kailangan natin ng depensa laban sa mga Chino, sa mga agresibong galaw ng Chino sa West Philippine Sea. Tapos may kumontra. So, itong ating bibigyan ng ng reaction video, question, komentaryo. So, hindi naman tayo nagbabalita kung bibigyan natin reaction video to. Okay? So, itong video na to ay galing kay Solidong Kaalaman. So, please paki-subscribe sa kanya. And also, siyempre, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Okay? So, ito, umpisa na natin. Senator Coco Pimentel hindi masaya sa ipinagkaloob na tulong ng US para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ayon kasi sa ulat, ay kinuwestiyon ni Pimentel ang $500 million na ipinagkaloob ng Estados Unidos para sa Pilipinas bilang pondo sa pagpapalakas ng military at Coast Guard ng bansa, kung saan ayon sa mensaheng ipinadala ni Pimentel sa mga reporters ay sinabi nito na military hardware na naman na walang pakinabang sa mga magsasaka at mangingisda natin. Ayun! Ayun pala yung kumontra, nag-iisang kumontra sa tulong ng Amerika, ng US, laban sa ating depensa sa ating bansa. Ayan si Senator Coco Pimentel pala. So, okay siya ang kumukontra pala sa mga tulong na binibigay ng US. Bakit kaya? Diretso pa natin. Bakit hindi gumawa ang Amerika ng isang hindi pa nagagawang pamumuhunan sa ating sektor ng agrikultura? Itinanong din ni Pimentel kung bakit palaging kagamitan militar lang ang ibinibigay nito at binanggit na karaniwan ng mga ito ay surplus na kagamitan. Ibig sabihin ay luma o pinaglipasan na sa larangan ng teknolohiya. Kaya naman sa videong ito ay susubukan nating bigyan ng kasagutan ang mga katanungan ng senador na si Coco. At upang mas maliwanagan tayo, ay aalamin muna natin bakit nga ba nagbibigay ng military aid ang US sa Pilipinas. Yan nagbibigay ang tulong ng military aid ang Amerika. Pero may tumututol. Bakit kaya? Ang pagbibigay ng military aid ng Estados Unidos sa Pilipinas ay hindi isang obligasyon, kung hindi bahagi lamang ng estratehikong pakikipagtulungan para sa ilang mga kasunduan. Sa madaling salita ay ang US ang magpapasya kung anong klaseng tulong ang ibibigay nila base sa... Ayun naman pala Ang tulong ay depende sa tumutulong. Yun, ganon. Buti nga may tumutulong sa Pilipinas, no? Pangangailangan ng estratehikong pakikipagtulungan. Isang halimbawa ang Mutual Defense Treaty o MDT. Ang US at Pilipinas ay may Mutual Defense Treaty na pinirmahan noong 1951 na nangangako na tutulungan ang isa't isa sa panahon ng agresyon o pag-atake ng mga kalaban. At sa kasalukuyan nga, bagamat nagkaroon na ng ilang agresyon ng China laban sa Pilipinas, ay hindi pa rin kinikilala ng Pilipinas ang agresyong ito bilang armadong pag-atake na magti-trigger na sana sa Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas. Kaya't sa makatuwid ay walang obligasyon ng US na tulungan agad ang Pilipinas. Kaya't ang panibagong $500 million na ibinibigay ng US para sa pagpapalakas ng depensa sa Pilipinas ay hindi isang obligasyon,
Sa halip ito ay isang paraan lamang ng US upang ipakita ang suporta nito sa Pilipinas na nakahanda ito sa pagtupad ng kasunduan bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng China. Oh, ayun naman pala eh. Ayun naman pala ang pakay ng Amerika, no? Talagang nakasaad din sa batas, natutulungan ang Amerika laban sa depensa ng Pilipinas. Eh yan nga yung napagkasunduan noon na Mutual Defense Treaty noong 1951. So talagang hindi makakalimutan ng Amerika na yun. Kasi nga ang kaalyado ng Amerika ay ang Pilipinas dito sa Asia Pacific. Kaya't imbis na questionin ay mas mabuting pasalamatan na lang ang tulong na ito mula sa US, lalo na sa panahong ito na tila ay nahihibang na ang komunistang partido. Kaya nga naman, dapat nga pasalamatan ng Amerika sa mga tulong na binibigay nila, no? Kaso may isang kumukontra. Sa pangaangkin ng napakaraming teritoryo. Bukod pa rito, ang tulong na ito ng US sa Pilipinas ay bahagi rin ng strategic interest ng US sa Indo-Pacific region. Yun. At ang pagbibigay ng military aid ay tumutulong sa pagpapanatili ng regional stability at pagprotekta sa kanilang mga interes sa rehiyon. Yun. Sa madaling salita, ang kanilang tulong na ibinibigay para sa Pilipinas ay naaayon rin sa kapakinabangan ng maraming bansa sa Indo-Pacific, kabilang na ang pagpapanatili sa seguridad ng mga interes ng US. Ibig sabihin, ang US ay hindi tumutulong para lang sa kapakinabangan ng iisang bansa, gaya ng Pilipinas, kaya't hindi maganda na ang isang senador mula sa Pilipinas ay didiktahan ng US sa kung ano ang tulong na dapat nitong ibigay, dahil ang problema ng Pilipinas sa anumang sektor ng industriya ay responsibilidad lamang ng Pilipinas at hindi ng Estados Unidos. Ang military aid ay Yun, ayun naman talaga, no? Talagang handang tumulong. Buti nga may tumutulong sa atin, no? So, dapat nga hindi talaga kukontrahin yan. So, kasi nga, ating bansa ay mahirap na bansa tayo. Aminin man natin o hindi. Kailangan natin ng tulong ng mga ibang bansa, lalong-lalo ang Amerika. So, talagang meron isang pasaway na kumukontra. Yun lang. Katutulong sa Pilipinas sa pagtugon sa mga banta tulad ng terorismo at maritime disputes na paborable din sa mga layunin ng US para sa global security. At bukod sa military aid, ay mayroon din namang US aid na ipinaaabot ang US para sa Pilipinas na nagbibigay ng iba't ibang anyo ng tulong sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga programa at ahensya tulad ng USAID o United States Agency for International Development. Gaya halimbawa sa mga agricultural development projects sa Pilipinas na tinutulungan rin ng US sa pamamagitan ng pagpopondo at technical na suporta para sa pagpapabuti ng produksyon ng pagkain. Ayun naman pala eh. Hindi lang naman sa military aid, equipment tumutulong ang Amerika, kundi sa sektor, sa agricultural sector. So talagang handang tumulong ang Amerika sa lahat ng aspeto, no, sa Pilipinas. So may kumukontra. Pag-unlad ng mga sakahan at pagpapalakas ng mga supply chain, nagbibigay sila ng tulong para sa tingnan mo, tumutulong ang Amerika din at pagdating sa mga agrikultura, hindi lang na pang military. Tingnan nyo naman tingnan nyo naman. Modernisasyon ng mga pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop, suporta para sa mga proyektong naglalayong gawing mas matibay ang agrikultura laban sa epekto ng klima, tulad ng pagbuo ng mga sistema ng irigasyon at pagpapaunlad ng mga pagsasanay sa sustainable farming practices. Nakatutulong rin sila sa food security programs ng bansa sa pamamagitan ng mga programa na nagtataguyod ng seguridad sa pagkain, tulad ng pagpapalakas ng mga programa para sa pagtatanim at pagpapabuti ng mga teknolohiya para sa pag-iimbak ng pagkain. Bukod pa riyan ay tumutulong din ang US sa mga disaster relief and recovery sa panahon ng natural na kalamidad tulad ng mga bagyo at lindol
upang makatulong sa rehabilitasyon ng agrikultural na sektor na naapektuhan ng mga sakuna. Yun. Tumutulong rin sila sa capacity building and training sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga magsasaka at tagapamahala ng agrikultura upang mapabuti ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga modernong pamamaraan at teknolohiya sa agrikultura. Ang mga proyektong ito ay may layuning iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, itaguyod ang mas matibay na sistema. Oops, tingnan naman na Amerika tumutulong sa lahat. Tumutulong sa lahat ng aspeto, no. Yan ang Amerika. Ng agrikultura at suportahan ang pangkahalatang pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Kaya't ang panibagong pagbibigay ng US sa Pilipinas ng pinakamalaking bahagi ng $2 billion na pondo ng US para sa mga bansa. Wow, ang laki tulong ng Amerika, $2 billion. Sa Indo-Pacific region ay naaayon lamang sa layunin ng US na masiguro ang seguridad ng Indo-Pacific region laban sa banta ng China, North Korea at Russia. Yon. Lalo pa at ang Pilipinas ay malinaw na napag-iwanan na ng mga bansa sa Asya pagdating sa modernisasyon, paramihan at palakasan ng sandata. At para naman sa sinabi ni Senator Coco Pimentel, Yun. na luma at pinaglipasan na ang ilang kagamitang ibinibigay ng US sa Pilipinas, ay isang bagay na tila ay kulang sa konteksto dahil bagamat pangkaraniwan nga na mga luma at pinaglipasan na ang ilang kagamitang ibinibigay ng US sa Pilipinas, ay hindi naman ito ginagamit ng Pilipinas nang hindi dumaraan sa pagkukumpuni at pag-upgrade ng mga sistema ng nasabing kagamitan. Halimbawa na lang ang dalawang Cyclone-class patrol vessels ng US na USS Monsoon at USS Chinook na idinonate sa Pilipinas nito lamang September ng 2023. Bagamat mga lumang barko na ng US ito, ay dumaan muna ito sa pagkukumpuni at pag-upgrade ng ilang sistema ng barko. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng napakaraming proseso upang tiyakin ang kalidad ng barko. Kaya't bagamat luma ang pinagmulan ng mga ito ay naisasaayos upang mapakinabangan na parang bago na nagsisilbing malaking bagay para sa Oo nga naman. Yung mga ayan donasyon lang naman yan, libre yan eh. So bago naman gamitin yan, siyempre naman common sense na lang. Na kailangan kumpunuhin muna o gawin muna, kumbaga i-upgrade, ganun. Kaya sana walang pasaway na kumukontra diyan. Ang seguridad na depensa ng mga Pilipino. Bukod pa riyan ang US ay karaniwang nagdo-donate lamang at kung minsan ay nagbebenta sa pinakamurang halaga. At hindi nila responsibilidad ang pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas dahil ang US bilang isang bansa ay may sariling responsibilidad para sa sarili nilang bansa. Kaya't magpasalamat pa rin tayo sa mga tulong na ibinibigay ng mga Amerikano dahil ang ginagawa nila bagamat pabor sa kanilang interes ay mas pabor naman ito para sa mga Pilipino. Tama. Lalo pa sa kasalukuyan na mas naging agresibo na ang komunistang partido. Yes, tama. Okay mga guys, tamang-tama talaga. Tamang-tama na paunlakan natin ang tulong ng Amerika, no? Lalong-lalo na napaka-agresibo na ng mga Chino. So kailangan talaga natin ng tulong militar, mga depensa. So pero may mga pasaway na talagang kumukontra. Sana wag nang intindihin yung mga pasaway na yun. Di ba? So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay? Nang sa ganun, na maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga iba pang nating mga netizens. Okay?